Amen. Lahat ng mga naka-attend ng EGR, Encounter with God, very fresh pa sa mind nyo, no? How the Lord bless you and how you encounter Amen. God. Amen. Thank you, Lord. So, siguro, naiintindihan nyo kung bakit yung fire. Actually, this is what we declare no, before the EGR. Our worship service, our Friday services, our prayer meeting, our evangelism reach out will never be the same again. Amen. That is now what's happening. Pero yung po, kailangan mawala yan. Amen. Yung topic po natin or yung team natin for the month is about dependence on God. Dependence on God. Dependence on God. Wala nang echo. Gusto ko pong, meron pa rin po. Gusto ko pong balikan bago tayo mag-umpisa, no? How a humble servant of the Lord depended on God. Paano yung isang Christopher Diaz ay nagdepende sa Panginoon. Maiksi lang po ito kasi I think every one of you can relate. No? Na-share ko na kung paano ang isang Christopher Diaz ay namuhay ng galit sa mundo, namuhay na galit sa pamilya, at nakakilala sa Panginoon. Oh, no, in Jesus' name. Pero nung nakakilala po tayo sa Panginoon, the devil will not stop the joy in our heart. We will continue. Hallelujah. Shakarabakanda rabakanda. Can you pray? Hallelujah. Hallelujah. Shakarabakanda. Nung sinasabi ko po sa inyo, no, ako'y nakakilala, pinipilit pa rin kunin nung kaaway yung joy sa puso ko. No? Pero actually, the seed, yung binhi na naitanim sa puso kaya hindi niya na kayang nakawin. Amen? Amen. And I want you to have the same feeling, emotion, conviction, and faith. Lahat na yun, ha? Feeling, emotion, conviction, and faith. Hindi pwedeng puro emotion lang. Hindi pwedeng puro emotion lang. Hindi pwedeng puro feeling lang. Kailangan may faith and conviction. Amen. Amen. Malayong magkalayo ang faith, ang feeling, emotion sa conviction at faith. Amen. Amen. Manampalataya tayo na yung dependence ng atin sa Panginoon ay nasa puso na natin. Paano ko po ito nasabi? Nung ako po ay nakakilala way back 2005, tuloy pa rin yung buhay ko. Yung trabaho ko, yun pa rin. Nawala na nga lang yung death threat ko, kasi I have a death threat. May gustong pumatay sa akin. Nawala na yung kaso ko, na kung nakundi ako, ay makukulong ako ng 25 years. Nawala na yung galit ko sa tatay ko. Pero nandun pa rin yung persecution. Nandun pa rin yung same. Kung anong opisina yung pinapasukan mo, hindi naman magbabago kagad yun. But when you start to depend on God, it is you who will start to change. Amen. Ano yung pagbabago nangyari sa akin? Dati po ay nagtatrabaho ko sa recruitment company. Operations manager ako nung, akala nga nila, abogado ko doon kasi lagi nakabarong, ganyan, maano magsalita. But I had this conviction na hindi ako magiging ehemplo o gagamitin ng kaaway para manglamang ng kapwa. Bakit ko po nasabi yun? Kasi dati nagtatrabaho ko sa agency, nangongolekta ng placement fee. Ayan, alam niyo yan. Yung iba, naka-experience yan. At kapag namaltrato, may mga mobilize ako, domestic helper, caretaker, factory worker, and everything nagugulangan, namamaltrato, napaplansya, napapalo ng tabo, at kung ano-ano. Pero dahil trabaho ko, I need to compromise. Pupunta ako sa POA, pupunta ako sa Labor Department, ang sasabihin ko, hindi yan, kasinungalingan yan. That is my job. So, nag-pray ako sa Panginoon, I depended on God fully. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng trabaho na hindi ko kailangan mag-compromise. Okay, umpisa pa lang po ito, hindi ko kailangan mag-compromise. Binigyan niya ako ng trabaho. Natanggap ako as HR supervisor sa isang malaking Korean company. Pagpasok ko doon, unang araw, natakot ako. Bakit? Bata pa eh. Mainit, no? Pero Kristiyano na ako doon. Pagdating ko doon, wala na pala HR manager, wala na akong staff. HR supervisor, one-man army. Isang araw lang, hindi na ako pumasok ulit. I'm a Christian, I'm a believer, I have asked for it from God. Nabibigyan niya ako ng bagong trabaho na hindi ako magko-compromise. Pero nawala yung trabaho na yon kasi natakot ako. It will connect sa preaching natin ngayon. Nawala yung dependence ko sa Panginoon. 3 months po, nawalan ako ng trabaho. Sabi ko, Lord, ba't gano'n? Kung kailan ako nakakilala sa'yo, kung kailan nagdepende ako sa'yo, nawalan ako ng trabaho. Pero God has a purpose. Amen?
God has a purpose. Nung nawalan ako ng 3 buwang trabaho, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. May mga cell group po kami. May nagpatotoo sa kabilang church doon sa Misamir nung nawalan siya ng trabaho sa Red. Ganun din po nangyari sa akin. Di ba sa Pilipinas, uso yung 15-30 na sweldo? Every 15 and 30, daig ko po ang sumusweldo. Kasi yung mga ka-cell group ko, bibigyan ako ng pera, para na rin ako sumusweldo. That stays for almost 3 months. And the good thing why I said, I depended on God kasi may purpose siya, may gusto siyang ipagawa sa akin. During that 3 months, hindi ako nag-ahit, hindi ako nagpagupit. Why? Because I was entrusted with a very big task to play as Jesus Christ sa isang play dun sa church namin. And because of that play, more than 300 to 500 in a given service accepted the Lord Jesus Christ. How can an ordinary person who lost a job will be used? I'm not saying only me, but that occasion made use by God. Used by God for 300 to 500 people to accept the Lord Jesus Christ. How can you think of that? At dahil doon sa pananampalataya ko na yon, God honor my heart. Dumating sa point na, okay, may nagbibigay sa akin, pero dumating din yung point na gusto kong mag-tithes, gusto kong mag-offer. Wala na akong maibigay. Pag tinignan ko yung bulsa, girlfriend ko na si Sister Arlene noon. Hindi niya alam yon, wala na akong huhugutin. I have only one thing precious on my hand. I-share ko na siguro sa inyo to. Pero I want you to see how you depend God. How do you depend on God? Ang sabi ng pastora namin after the second worship service kung saan nag-play kami ng pagtubos sa Marikina yon, sabi niya, test me, test God. This is about tithing. Subukan mo ang Panginoon at bubuksan niya ang durungan ng langit at ibibuhos niya yung pagpapala na hindi mo sukat akalain na karapat-dapat ka. Amen. What I was asking is, why were answered? Ang sabi ko, Lord, bigyan mo talaga ako ng trabaho na hindi ako susuko, na hindi ako magko-compromise, na hindi ko papabayaan yung pananampalataya ko, na magkakaroon ako ng time sa Panginoon. Ang ginawa ko po, kapatid, I depended on God. I have no 10 pesos on my pocket. There is only one thing that is valuable on me. And that is tithes and offering. Sabi ng Lord, through our pastora, subukan mo ako. God is speaking to me directly. I depended on God. Ang ginawa ko po, hinubad ko yung relo ko. The only thing that is precious to me. Hindi ko alam bakit, pero ikaw, itatights mo yung relo mo. Ang sabi ko, Lord, sa'yo na to. Kung saan mapupunta to, bahala ka na. Binigay ko, dumaan ng 1 linggo, wala pa. So, dumaan ng 2 linggo, wala pa. On the 3rd week, tinatanong ko lagi ng nanay ko noon, hindi pa sa Kristiyano, sabi niya, anak, nasan yung relo mo? Binigay ko po sa Panginoon, ibabalik din niyo yun. Hindi niya ako kino-question kasi alam niya, ganun ako, ganun yung faith ko. 3rd week, may tumawag po sa aking kumpanya. Sabi niya, Christopher, you have an interview. So, natanggap po ako sa isa sa pinakamalaking recruitment agency sa Pilipinas, nasa top 5 in Makati. Sabi ko, gusto ko yung may prestige. Gusto ko yung maayos ang opisina. Gusto ko yung ganito. When you declare something, when you ask something, when you depend to God, be specific. Amen. Gusto ko maganda yung lugar. It is in Valero, in Makati. It is in a good office. It is one of the top companies. And because of that company, my profile naging mabango. And an offer to Qatar came in. Amen. How do you depend God will measure your success? Amen. Kaya po yung topic natin ngayon, gumagana po ba? Intro pa lang po yon. Life, honor, and success with God. Meron po tayong key verses. Psalms chapter 62 verse 5 to 8. Sige po. Ayan. Pakibasa po natin. Balik po natin. Paki-flash po yung Psalms chapter 62 verse 5 to 8. Sabi po doon, yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Sige po sa NIV. Mainit po, no? Okay lang yan. For God alone, O my soul, wait in silence, for my hope is from Him. Amen? For He only is my rock and my salvation, my fortress. I shall not be shaken. ESV po ito, no? Sige po, tuloy na lang natin. On God rests my salvation and my glory, my mighty rock, my refuge is God. Amen. Hanggang 8 po. Trust in Him all times, O people, O pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Salah. Anyway, dito po sa verse na to, dito iikot yung ating mensahe for today. In this
in these passages, in these verses, Psalm 62 chapter 62 verse 5 to 8, this where the message will transpire. Okay. Kung titingnan po natin, kailangan nating i-define what is dependence. So let's define dependence. Go back on the main slide, kapatid. What is dependence? Sabi po dito, dependence means is the state of relying on or needing someone or something for aid, support, or the like. The example that I told you, it's very clear. I depended on God. I relied on God. Hindi ako humingi kung saan. I need someone. I need some aid. I need support. I depended on God. In your life, how many times you depended on God? Have you started or have you tried depending on God? Or are you still living on your own capacity? Baka kasi sariling diskarte pa rin ang nangyayari sa. Now, if that's still here, maaring meron pa rin po. Now, we will start to learn how we will depend on God. Amen? Sabi rin po doon, reliance, confidence, trust, and surrender. You cannot depend on God if you don't surrender your life. Amen? Amen. Sabi po dito, there is a famous writer, she's an Irish writer. Alam niyo siguro yung Chronicle of Narnia. Sikat na pelikula yan, no? Sabi niya C.S. Lewis, sabi niya, until you have given up yourself to Him, you will not have a real self. Hanggat hindi mo isinusuko sa Panginoon yung sarili mo, hindi ka magkakaroon ng totoong sarili mo. Amen. When I say that, I experienced that. Nung time po na hindi pa ako mananampalataya, nung hindi pa ako naniniwala sa Panginoong Jesucristo, nung hindi ko pa siya tinatanggap, I'm receiving lots of money, pero walang pinupuntahan. At the age of 24, I began an operations manager. At the age of, sabihin natin, at the age of 30, I reached the peak. Ang sabi ko, at the age of 30, I will be a manager. I reach it. Pero it has no meaning. Pero nung 2005, I was, ayun, anak ng 2005. 12 years ago. So sabihin natin, I was 28 years old, 27 years old. Before 30, na-reach ko yung goal ko. But it has no meaning. Kasi I'm reaching my goal because in lieu of something, in lieu of anger. Kaya ako gustong ma-reach yun kasi may gusto akong patunayan. Amen? If you are trying to achieve something because you want to prove something, then you will not go anywhere. But if you surrender to God and you want to achieve that because you know you are doing that for the glory of God, then you will be somebody. Amen. Marami po dito young professional. Sino dito yung young? Taas ang kamay. Lahat tayo young. Yeah. Bakit yung iba hindi na? Who are young people here? We are all young. No? Lahat tayo bata pa. All of us, we have aspirations. May mga plano tayo sa buhay. Walang masama dyan. Ang tanong, paano mo ine-execute yung plano mo sa buhay? If you are doing it just for yourself, dahil magaling ka, kaya mo yan, maganda pinag-aralan mo, I am telling you, you are going nowhere. Because I have experienced that. Pero sasabihin na, Pastor, bakit yung iba? Even they are not Christian, they are not depending on God, they're still successful. Yes, that's true, but that is temporary. It is very good to your feeling, masarap sa pakiramdam, ikay nagtatagumpay na, ikay nagsisilbi pa sa Panginoon. Amen? Amen. Tulad ng nangyayari sa atin dito, sabi nila, okay lang, mahihirapan ako sa mundo. Kasi sa heaven naman, there's no more pain, there's no more sorrow. Bakit gusto mong sa heaven mo lang ma-experience ang sarap ng buhay? Pwede naman dito sa mundo, di ba? Amen? Amen? That's why you have to depend on God. Amen. Kung hindi ka pa kumbinsido, tuloy tayo. Dependence of God. Umpisahan natin sa verse 5. Sabi dito, our hope comes from Him. Our hope comes from Him. Totoo naman, no? Doon sa binasa natin, our hope should comes from Him. Saan pa dapat manggaling? Pwede ba yung hope mo galing doon sa karton? Ibang hope yon. Amen? Galing tayo dyan. Natikman ko rin yun. Pero wala na yung praise God. Amen? Amen. Huwag doon manggaling yung hope nyo. Kasi pag doon ang galing yung hope nyo, sakit ang makukuha mo. Okay? So yung hope nyo dapat galing sa Panginoon. So tuloy natin. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 14. Basahin po natin. Unang Juan, 1 John chapter 5 verse 14. Kung maaari sa NIV po, sabi po sa NIV, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything to His will, He hears us. May condition po dito. May condition. Sabi po, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask Him anything according to His will, He hears us. Sabi doon, according to His will. Pwede namang sabihin that if we ask anything, He hears us. Hindi. There is a condition, it should be according to His will.
Amen? Amen. Ang Kristiyano na humingi ng blessing sa Panginoon, lagi siya nananalangin with confidence. Okay? Siya ay nagtitiwala na pakinggan siya ng Panginoon kasi hinihingi niya yun dahil nakalinya para sa Panginoon. Amen? Amen. Ito maganda pag may laptop, no? So tuloy-tuloy lang tayo, makinig lang po tayo. Amen. Okay, hayaan niyo sila, mainit. Amen! Walang ilaw, amen! Magkakakitain pa rin tayo, amen. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 14, ulitin ko, no? We should be confident that if we have approached God, if we ask anything from Him according to His will, He will hear us. Bakit kaya may mga panalangin tayo? Meron naman tao na kahit hindi pa nananampalataya, nananalangin. Amen? Amen. Ako hindi pa ako Kristiyano, no? Nananalangin naman ako. Ang problema lang sa pananalangin ko, may sabit. Lord, kunin mo na yun, ang salbahe. Okay? Tanggalin mo nga yung amo ko na yan, napakakulit, ayoko na dyan. Nakakapikon eh. Tapos magpe-pray ka pa, Lord, tingnan mo yung isang yan, oh. Bakit hindi ako na-promote siya? Sip-sip lang, pero hindi siya na-promote. Dapat ako yun eh. Amen. Maling panalangin. Pero pag nagpe-pray ka, Lord, do your will. I am praying for promotion. I want to receive promotion. Because if it's your will, it will be done. Without hurting anyone. Doon po yung sinasabi natin na pag tayo nanalangin at pag nakalinya doon sa will ng Panginoon, wala tayong naagrabyado. And God will hear us. Amen? Amen. Amen. Parang hindi tayo bubuksan ko na po ito, mainit. Pero sige, tuloy na tayo. Amen? Balik po natin sa main slide, sister. Gusto ko pong i-share sa inyo, no? Gusto ko pong i-share sa inyo. Actually, nabasa ko po, who knows Gideon and the 300, no? Hindi ito yung, hindi ito si Spartacus, ha? There is a, it's written in the Bible, mababasa po natin sa Judges chapter 6 hanggang 8. No? Yung istorya ni Gideon, saka yung 300. Ito po ay isang magandang halimbawa kung paano siya nagtiwala sa Panginoon. Nung una, duda siya, no? Bigyan ko lang kayo ng konting background. Si Gideon po ay hindi naman kataasan, hindi din kalakihan, pero it was proven, sabi doon, he is a mighty warrior. Pero kulang siya ng confidence. Amen? Kulang siya ng confidence. But, because of his heart, merong isang situation, lumapit sa kanya ang anghel ng Panginoon at sinabi, you will bring Israel to freedom, dadali mo sila, palalayain mo sila. Pero nagtanong sila, Lord, paano mangyayari yan? No, galing ako sa mahina, weak tribe, sabi niya, weak tribe dun sa tribe ni Manase. Tapos sabi niya, ako yung pinakamaliit sa pamilya, no? Parang si Zacchaeus, di ba? Parang si David, siya yung pinakamaliit, pero he became God, he became king, amen? Amen. Si Gideon ganun din, pero matapang siya, pero may konti siyang duda. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Sige, mag-aalay ka. Nag-aalay siya. Kinuha niya yung nag-aalay siya. Hindi ko na papaliwanag kung paano yung pag-aalay. Nag-aalay siya. Tapos hindi pa rin siya sigurado, but yung alay niya, parang nilayhan through the tungkod ng anghel at nangyari. Amen. Tapos parang duda pa rin siya. Kasi nga hindi pa siya nagde-depend sa Panginoon, nagdududa pa rin siya. O, nanghingi siya ng mga signs. Sabi niya, o sige, kwento na lang natin para mas madaling maintindihan. Pero basahin niyo po sa Judges chapter 6 hanggang 8. Naglagay siya ng, hindi ko tawag doon sa Tagalog. Sabi natin, tuwalya, para maintindihan niyo. Naglagay ng tela. Sabi niya, Lord, kapag yan ay napuno ng hamog, samantalang ang buong paligid ay tuyo, maniniwala ako na totoo yung sinasabi mo. Kinabukasan, dinangnan niya, nakita niyo ito yung lahat, pero yung tuwalya, basa, piniga niya isang mangkok. Ibig sabihin, Lord, okay, parang totoo yung sinasabi mo. Pero duda pa rin siya. Hindi pa rin siya nagde-depend sa Panginoon. Binaligtad naman niya. Sipin mo, binibigyan niya ng kondisyon yung Panginoon. Sabi niya, baligtarin natin. Sige, Lord, bukas titingnan ko, pag natuyo yung tuwalya, at yung buong paligid ay basa, maniniwala na ako sa'yo. Kinabukasan, gumising niya, abay nangyari. Ganon din. And then, he believed that is God. And then, saka talagang nanikuluhod na siya at kinausap niya yung anghel. At sinabi sa kanya, ikaw ang gagamitin ng bayang Israel upang sila'y makalaya. Amen. Hindi po doon natatapos. Sabi niya, okay, yung panahon kasi na yun, malaki naman yung army niya. There are 32,000, if I'm not mistaken, sa nabasa natin. Sabi ng anghel, kung gagamitin ko, ikaw ang magiging leader dyan sa 32,000, hindi ka magtitiwala sa akin. Baka magtiwala ka dun sa army mo kasi ang dami, di ba? So sabi niya, sige, titingnan natin kung paano natin gagawin yan. So sabi niya, tanungin mo sino yung mga natatakot makipaggera. So tinanong niya,
May nagtaas ng kamay. 10,000 kagad yung nawala. Amen, isipin mo, sa 32,000, 10,000 kagad yung nawala. Okay, marami pa rin, 22,000. So, tiwala pa rin siya, I can win this war. Hindi pa rin siya nagdedepende sa kakayahan niya o sa kakayahan ng Panginoon. Amen. So sabi niya, kailangan pa rin masubukan kung sino talaga, paano mapapatunayan nagdedepende sa Panginoon para ipanalo tong gera na to. So sinubukan niya, sige, dalhin mo yung tropa, kwentuhan na, dalhin mo yung tropa sa ilog. Sasabihin ko sa iyo kung paano mo isa-segregate dito sa dito. Anong naging palatandaan ni Gideon na sinabi sa kanya ng anghel? Kapag sila ay yumuko at nakita kasi malayong lakarin, sabihin na natin, nauhaw sila. Kapag lumapit sila doon sa ilog at sila ay nagpatira pa at talagang uminom na parang kinalimutan na nila na sila ay warrior, uminom sila ng 2 kamay, ibig sabihin, hindi sila karapat-dapat. Kapag sila ay lumuhod, vigilant pa rin sila. Uminom, hindi binibitawan yung kanilang armas. Yun yung kailangan niya. Ilan ang natira? 300. Imagine, out of 22,000, 300 ang natira. How can a battle be won with 300? Hindi ito pelikula, kasi doon sa pelikula, puro ano lang yan eh. Ano lang yan, cinematic effect. Dito, totoong buhay ito. Sabi nga ni Pastor Rico, true to life story to. Amen. Amen. 300, how you can win a battle with 300 soldiers? But because he depended to God, they won the battle. Basahin po natin. Makikita niyo po dito kung paano ang isang ordinaryong warrior ay mananalo sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon. Hallelujah. What signifies yung pagbabawas nung from 32, 22 hanggang 300? Sa buhay natin, minsan may hinihingi tayo, no? Binibigyan natin ng kondisyon ng Panginoon. Amen. May nakishare nga ang kapatid na Brother Michael, yung bumabagyo ng panahon ng Undoy, sampulan natin, di ba? Nanghihingi sila ng magsisave sa kanila. Sabi nila, Lord, magpadala ka rito na magsisave sa amin. Nasa bundok, nasa ibabaw sila ng bahay. May pinadala ang Panginoon, tumawid. Oh, parang Michael, ito na, ligtas, sumakay ka na rito. Tumanggi. Kasi ang hinihintay niya yung save ng Panginoon, yung padadala ng Panginoon. Siguro ini-imagine niya yung anghel bababa, kukunin sila, parang ira-rapture sila. Hindi niya pinansin, meron namang dumating sa barangay. Oh, eto, padala kami ni chairman. Liligtas namin ngayon, hindi pa rin niya pinakinggan. Sa buhay natin, mga kapatid, minsan, nagdedepende nga tayo sa Panginoon, pero ang dami nating kondisyon. Amen? Kung tinamaan ka, ikaw yun. Marami tayong kondisyon. May hinihingi tayo sa Panginoon, binibigay na sa atin, ang dami mo pang hinahanap. Bakit? Kasi hindi ka nananampalataya, hindi ka nagdedepende sa sagot ng Panginoon. Gusto mo pa rin, Lord, parang hindi yan yung gusto ko eh. Gusto ko sa UK ako, hindi ako sa Qatar eh. Amen? Gusto ko, bank manager ako, hindi ako salesman. Ang tanong, handa ka ba? Kaya mo ba? Are you equipped? Amen? Si Gideon, kahit maliit siya, he is a mighty warrior. Ikaw, equipped ka ba? Handa yung hinihingi. Handa ka ba doon sa hinihingi mong laban? Karapat-dapat ka ba doon sa hinihingi mong blessing? Tapos, hihingi ka sa Panginoon, kailangan ganito, dapat ganito. Try to depend on God. Hindi po pwedeng kung anong gusto natin. Amen? Amen. Hindi po tayo galit, nagpapaliwanag lang. Amen. 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 Sister, tulungan mo ako. Next, please. Amen. Sabi po doon sa Psalm, basahin po natin sa Psalm chapter 147 verse 11. Pasadahan lang natin. The Lord delights on those who fear Him, who put their hope in His unfailing love. The Lord delights in those who fear Him, who put their hope in unfailing love. Ang Panginoon po ay marunong magpahalaga doon sa pagmamahal na binibigay natin sa Kanya. Karamihan kadalasan sa buhay ng isang tao, hindi tinatanong dito kung gaano ka kadalas umattend sa church, o gaano ka kadami magbigay ng tithes, o gaano ka kadalas umattend ng Bible study. Ang tinatanong dito, ano ba talaga yung puso mo? Ano yung totoong pagmamahal na binibigay mo sa Panginoon? Isinasabuhay mo ba yung sinasabi mo o yung pinakikinggan mo? Minsan kasi, dinadaan natin sa dami ng kaya nating gawin. Madami kong hinahati ng Bible study, save ako.
consistent ako, nagtatice, bless ako. Totoo yun, amen. Amen. Pero it's not about that. It's a total package. Ang sabi dito, the Lord delights on those who fear Him. He who put their hope in His unfailing love. Minsan, tumutugon tayo sa mga gawain sa simbahan. Pero, kung meron, I hope wala dun yung pagmamahal. Nakikisama ka lang. Amen. Kung ganun ang nangyayari, this is the right time para sabihin mo, do it with love. Kasi pag hindi mo ginagawa na may pagmamahal, mapaburnout ka. Mapaburnout ka. Ano na naman? Araw-araw na lang, nasa labas ako, puyat ako. Parang feeling mo, hindi nga tatakbo yung Bible study na yan pag wala ako eh. Amen. So wag ganun gawin natin. Let us do it with love. Saka gawin natin yung mga bagay-bagay, yung pagsisilbi natin ng may pananampalataya. Hindi ko sinasabing parang lahat na lang. Pwede naman. Lahat ng bagay na ginagawa natin ay naka-align doon sa pananampalataya natin. Kung ano yung kakainin natin, ano yung isusuot natin, ano yung sasabihin natin, pwede naman. Pero I'm not trying to be very much preaching. Ano ka, baka lumagpas ka na sa langit niyan. Wala pong ganon. Ang sinasabi ko is, pwede naman. Pwede namang lahat ng bagay na ginagawa natin ay nakalinya sa pananampalataya. You don't have to compromise. Okay lang to kasi alam mong pupunta ka sa Bible study, umattend ka, naka-jersey ka, naka-short. Bagay pa. Diba? Naka-short ka, tapos naka-sando. Pupunta ka ng Bible study. Hindi naman bagay yon. So dapat pati yung pananamit mo, ibagay mo doon sa ginagawa mo. Amen? Attend ka ng Friday service. Kung may tatamaan po, pasintabi. Pero para ma-improve tayo, huwag tayong attend ng service na very revealing, macho. Kitang-kita yung mga muscle mong gumagalaw, no? Buti na lang ako, wala. Kung sexy ka naman, pasintabi po. Hindi po para pakinggan. Medyo bawasan natin ng konti. Kasi, mahirap nakatingin. Kaya nga po yung iba pag nagpe-praise and worship, nakapikit. Kasi pag tumatalon, di ba? Imagine niyo lang, pag tumatalon, siyempre puspos din yung kapatid natin. Yung isa puspos din, iba yung napupuspos. Hindi ko na po sasabihin, no? Pero ibig sabihin natin, let us wear modest clothes. Amen! Diretso, no? Amen. Hindi po to para patamaan tayo, no? Respeto sa sarili natin, respeto natin sa church. Para yung ibang tao rin, hindi rin siya. Kasi wala na tayo dun sa dating pananampalataya na pupunta sa church, isusuot yung pinakamagandang damit. Short, no? Tapos, kaya nagsisimba kasi simbang ligaw. Dito, hindi to simbang ligaw. Ito ay totoong pagsamba sa Panginoon. Napakatingnan ko lang po. Pero sa ngayon, mukhang lahat naman walang gano'n. No? So, reminder, bago ka lumabas, tingnan mo muna, am I wearing decent clothes? Wapo mo ngayon Ganun dapat. Dapat presentable sa Panginoon. Amen. Kung pag pumasok tayo sa trabaho ay presentable, lalo na dapat maghaharap tayo sa Panginoon. Amen. Huwag nating tinetake for granted ang Panginoon. Kasi pag siya ang nag-take for granted, hala ka. Sige. Wag. Kaya nga po, pag pupunta tayo dito, di ba? Yun o. Di ba? Amen. Hindi para magyabang, para ipakita sa Panginoon, Lord, ito ako. Gusto kong ganito mo ako makita. Paano kung ngayon tayo rapture? Isipin mo, kung nakashort ka, rapture ka, nakashort ka. Joke lang, ha? Pero, pag-harap ako kay Lord, this is my best for you. Amen. Nabivisualize po natin. Okay? Pero yun nga, sa Panginoon, sa mata ng Panginoon, pantay-pantay tayo. Pero we can dress modestly. Amen. We can dress properly. Act, talk, dress, smell, for God. Amen. Ito, diretso na. Huwag tayong pupunta ng church na hindi pa tayo naliligo, hindi nagtoothbrush, ha? Hindi, nasabi ko lang yun. Wala namang ganon. Kasi may experience po akong ganon sa ibang church. Hindi ko na sasabihin. Pero gano'n, nakakawala ng focus. Parang, hindi ka makapag-pray kasi may umaaling-asaw eh. No? May naamoy ka. Hindi mo alam kung saan ang galing. So dapat, manda tayo sa pagsamba sa Panginoon. Amen. Kaya dyan na, wala tuloy ako. Pero kasama yon, total package dapat yon. Depend on God. Kasi si God, bibigyan kanya ng deodorant. Amen. Yan kayo ng job. Mainit. Amen. Sige po, tuloy natin. Ayan.
Verse 6. Sabi doon, sa binasa natin sa verses na binasa natin sa verse 6, sabi ron, He is our protector, our defender, and we will never be defeated. Bakit si Gideon ay nanalo in spite of 300 na dala niya? Kung babasahin niyo pa yon, meron siyang preparasyon na ginawa. Amen? Kinausap niya yung mga sa illustration, kung tama ang pagkakaintindi ko, may dala silang trompeta, may dala silang lampara, pero tinago nila muna. Para may element of surprise. Pagpunta nila dun sa kalaban, okay, sabay-sabay nilang binasag yon, tapos nagtrompeta sila. Yung mga kalaban, nagkagulo. At sinadya nila yon kung kailan magpapalit ng gwardiya. Ibig sabihin, alanganing oras yun, alas 2, alas 3 ng madaling araw. Kapag aatake tayo sa kalaban, o aatake tayo dun sa gusto nating mangyari, dapat pinaghahandaan natin. Amen? So dito pinaghandaan nila. Siyempre, kung ikaw ba naman, ang himbing ng tulog mo, biglang 300 na tao, sabay-sabay na mag-iihip ng trompeta. Woo! Tapos babasagin, biglang nagliwanag. Akala nila, nagkasulong na. So naglabasan sila nag-away, at kung saan sila nagtakbuhan. Hindi nila kailangan makipagbakbakan kasi 300, yung kalaban nila, thousands din hundreds of thousands. Amen? Pero natalo nila. At yung ibang tumakas, nahabol din nila. At nakuha din nila yung mga leader. Amen? Basahin po natin, ang ganda kung paano si Gideon ay nagtiwala sa instruction ng Panginoon sa kanya. Sinunod niya, isa-isa. Sa buhay natin, sinusunod ba natin yung instruction ng Panginoon? Kasi kadalasan, pag okay tayo, Lord, okay na ba ako bahala na muna. Minsan nga, di ba, pag wala dito noon, Lord, bigyan mo na ako ng trabaho. Meron yung nagsabi, Lord, bigyan mo ako ng lisensya kasi pag nagka-lisensya ko, gagamitin ako sa transport ministry. Nung nagka-lisensya, ayun, lagi nang nasa mall. Nakalimutan na yung ministry. Okay lang yan, sabagay, buhay niya yan Pero pag nangako tayo sa Panginoon, sundin natin. We have to do it because once we promise or we committed something to God, kailangan to pa rin natin. Otherwise, may consequence po yan. Amen? Amen. Sabi po dito, sa Psalm chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Ang Panginoon, laging on time. Laging on time. Na-experience ko po yan. Di ba naikwento ko sa inyo, ako ay may death threat. Siguro kung nahuli-huli siya, baka wala na ako ngayon dito. Baka ako'y natepok na. Pero nung nakita ng Panginoon, may ginamit siyang kapatiran, nakita niya, nagsasuffer na ako, I'm emotionally hurting. May dinala ang Panginoon on the right timing para ako'y makakilala. At nung nakakilala ako, I don't know how it happened, nawala yung kaso ko, nawala na yung gustong pumatay sa akin. Amen. Parang, pelikula po, no? Ito po yun, di ako nag-joke. Meron pong gustong pumatay sa akin, work-related, nagtetext sa akin, huwag kang lalabas, tumingin-tingin ka, ba may babalik sa'yo sa kakalat ang utak mo sa dagat, ay sa dagat, sa lupa. Pag nakatanggap ka ng ganong text, ano pakiramdam mo? Bata ka, 25 years old, 27 years old. Nakatanggap ka ng ganong text, kanino ka magtitiwala? Kay Mayor? Hindi. Si Lord na lang ang lalapitan mo noon. And God is on the right timing. Tamang-tama siya nung dumating. Nakakilala ako sa Panginoon. Pero to be honest, hindi ko, basta tumigil na lang siya. Hindi niya na ako tinitreat. Hindi niya na ako tinitext. Nawala na lang basta yung threat. Praise God. Amen. Tapos yung kaso ko, na illegal recruitment constituting to economic sabotage, na-dismiss. Kasi kung natuloy yun, walang po ako, minimum 14 years, 14 to 25 years. Kasama ko yung presidente ng kumpanya. Magkakusa kami pag nagkataon. Amen. Pero God did not allow it. Why? Because that time, He came on the right timing. He is the ever-present help when we are in trouble. He is our refuge. He is our strength. Nung time na yun, sabi ko, ayoko na, hindi alam ni Arlene yun, hindi niya alam na pinagdadaanan na akong gano'n. Nalaman lang niya yun nung nakakilala na ako, nung nagpatotoo na ako. Kasi nga po, pinipilit kong malakas ako, kaya ko to. Hindi alam ng nanay ko, hindi alam ng mga kapatid ko, may pinagdadaanan na ako. To some point, nasabi ko, mag-suicide na lang kaya ako.
Talo na lang ako doon sa Rockwell kasi yung klase ko nasa third floor. Ang ganda doon sa Rockwell eh. Pag tumingin ka, patay ka. Oo. Di ba? Nung nagmamasteral ako noon, sabi ko, tawala na lang kaya ako dito. Tapos na. Pero nakita ako nung classmate ko, yun, pinakilala niya ako sa church. Isa siyang accountant sa isang kumpanya. Sinama niya ako, nakita niya, hurting ako eh. Umiiyak ako na mag-isa. Sabi mo ha, self-made man, umiiyak mag-isa. Bakit? Kasi may takot na ako eh. Galit na ako. Sabi ko, ito yata yung resulta ng yung sama ng loob ko sa tatay ko. Sama-sama na yun. Sama-sama na yan. But God came on the right time. Amen. Hindi siya nahuli. Sabi ko siguro araw na lang. Baka nag-suicide na ako noon. Pero He came the time I need Him. When I was really in trouble. Sa buhay natin, kailan nyo naranasan na dumating siya? Specifically, pag kailangan nyo siya. You have to ask for it. Kasi the Lord will always be there. Ever present to help you. He is your refuge. He is your strength. Siya lang yung pwede niyong kapitan. Wala nang iba pa. Amen. Hindi ka kayang iligtas ni kumpare. Hindi ka kayang iligtas ni pinsan. It is with God that you will be protected. Amen. Amen. Nothing is impossible to Him. Legally speaking, spiritually speaking, financially speaking, lahat. He erased all the theories, all the standards, all the procedure in this world. Kasi lahat yan, kinreate niya. Wala siya irrespective kung ano yung pinangahawakan mo. Hindi pwede kasi bawal. Hindi pwede kasi illegal. Hindi pwede kasi hindi pwede yan sa bansang ganito. But when God said, it will happen, it will happen. He don't care because God is a God of possibilities. Amen. Amen. Hindi yata tayo naniniwala. Parang ano eh. Sino ay naantok? Taas ang kanang kamay. Wala. Sino yung nabe-bless? Taas ang dalawang kamay. Amen. Thank you, Lord. Salamat po. Thank you, Lord. Dapat kasi meron tayo excitement, no? When are also sitting there, kailangan excited ka. Ano yung sasabihin ni Lord? Ano yung makukuha natin ngayon? Kailangan excited tayo. We should depend to God na hindi boring yung na hindi magiging boring yung sarili natin. I want to correct this, ha? Huwag niyong hanapan yung preacher na may entertain kayo. Hindi kayo aantukin. Kasi hindi po ito sinihan. Mukha lang talaga akong cartoons. Pero hindi ko po kayo i-entertain. Talagang ganito lang ako. Pero what I'm trying to say is, I am excited in seeing the message of the Lord because that's what I felt in my life. Kung ganun din kayo, hindi kayo aantukin. Kung inaantok kayo, labas kayo doon, no? Kasi doon may kape libre. Amen. Pero walang lalabas. Yung nasa labas, pumasok. Amen. Deuteronomy chapter 31 verse 6. Sabi lang, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you, nor forsake you. Ito po yung naramdaman ko when God saved me. That's exactly what I felt. Because God never leave me when I needed Him the most. Dapat ganito din dapat yung naiintindihan natin, yung pinapasok natin sa isipan natin. God will never leave us when we needed Him most. He will not forsake us. Amen. Ngayon, bakit may mga Kristiyanong naghihirap pa rin? Bakit may mga Kristiyanong gusgusin pa rin? Hindi po ako kasama ron. Hindi rin kayo kasama ron. Dahil ang Kristiyano, tunay na pinagpapala. Baka yung Kristiyano na yon, hindi pa talaga siya Kristiyano kasi hindi niya pa naiintindihan ang prinsipyo ng prosperity, ng future, ng hope at joy galing sa Panginoon. Kung halimbawa tumayo po ako dito at mukha akong gusgusin, kahit payat ako, hindi po ako nagsasyabu, ha? Kahit payat po ako, hindi po ako gutom, kumakain po ako. Talagang ganito lang po ang katawan ko, lahat naglakihan ako, 10 taon na ako dito, ganito pa rin. Pero I'm blessed. Amen. I'm blessed with a beautiful wife. I'm blessed with a beautiful daughter. I'm blessed with a beautiful career. I'm blessed with a beautiful church. I'm blessed with beautiful brothers and sisters. How are you blessed?
How about you? Kailangan maramdaman niyo yan. You have to declare it. Sabi nga ni Pastor, gagamitin ko Pastor Noel, ha? Pastor Noel niya, sabi ng anak ko, sabi ni Pastor Noel, I am a multi-millionaire! Sabihin niyo, I am a multi-millionaire! I will have a brand new car! I will have a house and lot! Ang sabi niya, hindi installment, paid in full! Amen. Ngayon, kung ikaw ay naghihingi ng nananalangin ng trabaho, i-claim mo. Kung ikaw ay nananalangin ng promotion, amen! Akin na yan! Share ko lang sa inyo yung testimony, no? Testimony ko sa office. Sa office kasi, nagkahigpitan, wala po kami reserve parking. Alam ni Brother Job siya kasi sa Marriott Tower kami, mahal dun eh. Ang manager lang yung mga manager, kasi nga hindi ako manager eh. Second in command ako, pero hindi ako manager category. So wala akong parking. Sabi ko, Lord, hindi ko aawayin ang amo ko dahil wala akong parking. Ikaw ang magbibigay ng parking sa akin. Last Thursday, tumawag yung amo ko, Christopher, we have good news. Isipin mo yung amo ko ba tumawag sa akin? You already have a reserve parking. Lord, slot number 8. Alam niyo kung sa malapit yun, ang kahilera ko, mga VIP. Ang VIP, mga big time, managing director, CEO. Kaya ang kiniklaim ko at the age of 45, bago mag-45, Vice President na ako! Ano sabihin ko pa yan? At the age of 55, Mayor na ako! Ayaw sa politics. Kaya sabi ko yun sa misis ko, bago ako mag-60, magiging mayor na ako ng isang bayan. Kung matutupad yun, amen. Kung hindi, okay lang. Magiging asendero na lang ako. Gamit ko yung sabi ni Pastor, yung gusto kong sasakyan, I will have a Raptor pula sa Pilipinas. Tapos may Harley Davidson ako. I-declare nyo. Ikaw anong gusto mo? Magde-declare ka ba ng maliliit? Magde-declare ka kayong malalaki na. Mahal ang gasolina sa Pilipinas, may sarili akong gasolinahan. Depend on God. Alam nyo, it's a matter of decision. Minsan kasi, hindi ka nga makasigaw ngayon eh, kasi hindi ka nananampalataya na kaya ibigay sa iyo ng Panginoon. Pag hindi ka makasigaw ng I am a multi-millionaire, joke lang yan. The truth is, if you have it in your heart, if you believe that God will give it to you, you can declare it. You can declare it. So kaya sabihin nyo, I am a multi-millionaire! Sa totoo, ako, multi-millionaire na talaga ako. Because I am being prospered by God. Amen! Huwag niyo akong kikidnapin. With 10 years here, at least may na-produce na ako. Ikaw, ano na na-produce mo? God will produce wealth! Amen! I-claim nyo, huwag kayong magpatumbik-tumbik, huwag niyong hindi sinungaling ang Panginoon pag sinabi niya magkakatotoo. Huwag mong limitahan yung kaya mong gawin. Pastor, ang sweldo ko, 2,000 real lang o kaya 5,000. Bakit? Yung sa Pilipinas ka, nagtitinda lang ng fishball. Ngayon, milyonaryo na eh. Amen. Oh, tingnan nyo nga si si Vice President, nagtinda lang ng lugaw, ngayon Vice President na. Joke lang po yun. Di ba? Tinda ka lang ng lugaw, di ba? No political, ibig sabihin, ginamit ko lang yung sitwasyon. Ibig sabihin, kahit gaano kaliit ang pinanggagalingan mo, kapag kinilay mo na makakamit mo yan. Amen. Amen. Kasi si Lord ang mag-i-equip sa'yo. Nagtitinda ka ngayon ng lugaw, saya, lalabang naman. Sa mga mall, ikaw ang pinakamalaking distributor. At social na, hindi lugaw. Konji. Kasi yung konji sa, alam niyo ba yung konji sa Chowking? Frozen na yan eh. Dinideliver yan, tinoto, nilulusaw na lang. Tanungin niyo kung gaano na kayaman yung nagdi-deliver ng konji na yun. Hindi naman lahat ginagawa ng ano yan eh. Sino nagdi-deliver ng saging dito sa Qatar? Galing sa Pilipinas. Tanungin niyo, sino may-ari yung sagingan na yan? Dating magsasaka lang yan. Hindi ko din kilala eh. Pero, yun ko sabihin. Saging lang, naging milyonaryo. Di ba? Stapler nga lang eh. Sino yung nag-invento ng stapler ngayon? Milyonaryo na yun. Amen. Sino nag-invento nito? Hindi ko alam. Pero mayaman na to kung sino gumawa nito.
Amen. So, ibig sabihin, in small things, you can be someone. You can be somebody. Just claim it. Amen? Okay. Siguro, believe na kayo sa Panginoon. Hindi sa akin, ha? Hindi ko kayo ina-entertain. Ang sabi ko, si Lord ang magpo-provide sa inyo. Amen. Ngayon, puro kayo amen kasi gusto niyang yumaman. Amen? Yan. Ganyan ang attitude. Dapat positive tayo. Amen. Psalm chapter 18, verse 2. Sabi doon, the Lord is my rock. Pare-pareho lang naman po ang ating pinatutungan dito. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My rock, my God is my rock, in whom I take refuge, my shield, the horn of salvation, my stronghold. Kasi doon sa verse, di ba, sa verse na, balik mo sa main slide, kapatid. Ang pinag-uusapan po natin dito, that God is our protector. Diba? He is our defender. He will never be defeated. God can never be defeated. Hindi siya pwedeng matalo. So kung gusto mong manalo, sumama ka doon sa laging nananalo. Amen. Sabi nga ni Pastor, di ba? Kung gusto mong maging anointed, lumapit ka sa anointed, takbo ko eh. Lapit ako kay Pastor because I want to be anointed. Amen. I want to be blessed. Amen. At ang sabi doon, if you want to be blessed, bless the people who are blessed. Hindi po pwedeng, blessed na yun, hindi ko nabibigyan yan. Magkaroon kayo ng pananampalataya na ganito. Kung gusto mong yumaman, tumikit ka sa mayaman. Hindi ko sinabing gold digger, ha? Mag-invest ka dun sa mayaman. Pag anointed yung pastor, lumapit ka dun kasi mahahawahan ka ng anointing. Kung yung tao na yon ay pinagpapala at alam mong Kristiyano kasi baka pinagpapala dahil magulang, huwag ka dun lumipat. Lumapit ka dun sa tao na pinagpapala dahil blessed ng Panginoon. And I'm telling you, nakaka-infect, nakakahawa ang blessing. Gusto nyo bang mahawa? Amen. Kung ayaw nyo mahawa, labas kayo. Hindi kayo dito. Diretsahan po. The people who are here want to be infected by blessing. Amen? Amen. Tayo yun. Sabihin mo, ikaw yun. Ikaw! Sa likod, sabihin mo, kayo yun. Tayo yun. Amen. Malapit na po tayo matapos. Our salvation and honors depend on Him. Karamihan po sa atin, ginagalingan natin, no? Gusto kasi nating sumikat. Yep. Si Gideon, nung nanalo sa battle, ang sabi ng mga tao, you can serve as our king and your sons will be the king. Tinanggihan niya. Kasi sabi niya, it's only God who should be your king. Amen? Hindi natin kailangan mag-credit grab. Hindi natin kailangan sabi, ako may gawa niyan. Ako nag-contribute niyan. Ako nag-develop niyan. Meron tayong kapatid dito, web developer. Hindi niya pwedeng sabihin, ako ang gumawa niyan. Kasi intellectual property yun ng kumpanya. Yes. Amen? Yung cellphone ba, nung nade-develop, nakalagay pa sa likod, develop, improve by Brother Eugene. Di ba hindi? Yung kumpanya ang nakalagay. So don't grab the credit. Hayaan mong si Lord ang magbigay sa iyo ng honor. Amen? Huwag kang maghabol ng promotion. Hindi hinahabol yan. Ikaw ang susundan yan. Amen. Yun ang prinsipyo ko sa buhay ngayon. For the past 2 years, sabi ko, Lord, sabi ng amo ko, I'm the second in command. Sabi niya sa akin, I am grooming you to be the second. Oo nga, ginugroom mo ko. Wala namang papel, wala namang increase. Pero ngayon, binago ko, Lord, I am the second in command and I will be the first in command. Soon! Amen. I will be. I'm claiming. Hindi ko sinasabing alisin siya kasi baka magkaroon siya ng maganda. Don't get me wrong, hindi ko pinagpe-pray na mawala yung amo ko, ha. But what I am praying, I can reach there by any means without harming someone. Amen. Amen? Naintindihan niyo po? Amen. Hindi ko, may mga tao kasi na para sumikat, sisiraan yung isa. Wala sa buhay ng Kristiyano yan. Amen. You should be loyal to your leader. You should be responsible and accept that he is a person in authority. And yet, time will come, you will be the next to have authority. Sabi nga sa military, wait till you become. Don't act as a general if you're just a mere lieutenant. Otherwise, patay ka. Sino rito yung nag-training sa military? Taas ang kamay. Nag-ROTC man lang. Amen. Wala, mga lalaki, nabutan ng ROTC. Hindi ka pwedeng magkumaan kung parehong kaliwa ang paa mo. Hindi ka pwedeng humawak ng espada kung hindi ka marunong. Hindi ka pwedeng mag-command sa baril kung hindi ka marunong. Kailangan, handa ka. Hindi pwedeng nagtutunong-tunungan. Hindi pwedeng sasaba ka sa gera. Sugod! Hindi mo alam yung pinupuntahan mo. Kailangan handa ka.
And the Lord, if you depend on God, He will give you the honor. Amen? Amen. Basahin natin sa verse 7. Balikan natin yung sa ano, para makita natin. Verse 7. Maganda po ito eh. Sabi po din sa verse 7, my salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock and my refuge. My mighty rock and my refuge. Minsan nasa maganda kang posisyon, natanggal ka. Nangyari na sa akin yan. Nakapwesto ako na maganda, I'm contented. Natanggal ako. Umalis ako. Pinagkaisahan ako. Put it on those terms. Tinerminate, nag-resign. But in short, umalis ka. Bakit? Maaring nawala yung element of protection. Yung tinatawag that He is my rock and my refuge. Admittedly, kapag tayo'y maganda ang posisyon, perfecto ang nangyayari sa buhay natin, nagiging kampante tayo. Hindi tayo aware na nagpapabaya na pala tayo. Amen? Ako na-realize ko, sabi ko, bakit kailangan ko umalis sa Autosi? Ito, hindi to hugot, Brother Jerry, kasi yung mga taga-Autosi pa rito. Iniisip ko, ina-analyze ko, nasa magandang posisyon na ako nun. Bakit ako umalis doon? Hindi dahil sa tinatanggal na, hindi dahil nag-resign ako. Kasi, maaring may pagkukulang din ako. Maaring naging kampante rin ako. Kasi sabi ko nga na, nagkaroon ng self-pride eh. Kasi nung nag-umpisa yung Autosi, ganun kakapal yung alikabok, bago ako umalis, kumukita na. Kasi dumating yung point, dumarating sa point ng tao, in general, hindi lang ako, kapag nagre-rip ka na ng biyaya doon sa pinagsikapan mo, nagiging kampante tayo. Amen? Huwag niyo sabihin hindi. Nagiging kampante tayo. So we should not be complacent. Amen. We should continually grow. Kung ang trabaho mo ngayon ay sa IT, kailangan patuloy ang pag-aaral. Kung ang trabaho mo ngayon ay safety, patuloy ang pag-aaral. Kung ang trabaho mo ngayon ay engineer ka, kailangan nag-aaral ka pa rin. Kung ang trabaho mo ay sales, pinag-aaralan mo yung binibenta mo. Hindi mo pwedeng habang buhay na lang nagbebenta ka ng cellphone. Dapat mag-improve ka, magbebenta ka din ng computer, laptop. Sa susunod, kotse na. Nag-i-evolve, nag-aaral tayo. Sa buhay natin, yes, may honor ka na. Pero nawawala sa'yo. Pwedeng mawala sa'yo yan pag naging kampante ka. Lalo na, sa sobrang kampante mo, nakalimutan mo na si Lord. Nakalimutan mo na ang ministry. Lord, naiintindihan mo naman yun eh. Okay lang. Minsan hindi ako nakakatain kasi busy ako sa trabaho ko. May tinamaan. Sa pool, ikaw yun. Kung lumiliban ka dahil sasabihin mo, busy ka sa trabaho mo, huwag mong hintayin yung trabaho mo o maging dahilan. Pag nawala yan, lalapit ka na naman kay Lord. Lord, nakalimutan kita, tulungan mo ako. Pero the Lord, ulitin ko, hindi si Lord ang mag-aalis ng trabaho mo. Merong mga mangyayari sa buhay mo, gawa ng kalaban. Maaring ialaw ng Panginoon para sabihin, hoy kapatid, nakakalimutan mo na ako. Sample lang, hindi si Brother Eugene yan, kasi si Brother Eugene di marunong lumimot to, laging active yan. Amen. Hindi lang halata, tahimik lang talaga siya. Kung nare-realize nyo ngayon, nandun ka sa sitwasyon na kampanting-kampante ka, gising. Kasi you are vulnerable. Pwedeng mawala sa iyo yung ngayon na tinitreasure mo. Nothing is permanent. Minsan, dumating nga, okay na ako dito, supervisor ako, okay na ako dito. Basta okay na ako dito. Hindi ka na nag-aim for excellence. Okay na ako dito. Stable na ako dito eh. Wala ka nang pakialam sa mundo, hindi ka na nag-aaral, hindi ka na nag-exert. Dumarating pa sa time, minsan late ka na sa trabaho, sinasagot mo na yung amo mo, mas marunong ka pa sa amo mo. Hello, meron ba dito na sumasagot sa amo? Oo, isa ako doon, pero sumasagot ako sa amo ko to enlighten her. Sasagot tayo, to enlighten, not to put more trouble. Amen. Kasi kaya tayo nandito, kaya nga we will be the salt and light, we will be the lamp of this earth. Tayo magiging ilaw, tayo magiging asin, para kung may problema na sa inyong kumpanya, kayo yung mag-stand up, kayo magbigay ng solusyon. Hindi yung kayong dadagdag pa sa problema. Amen? O, tingnan nyo, nakatingin kayo sa akin ngayon. Sabi nga ni Pastor Noel, ganyan din siya katahimik nun. Totoo yun. Kasi hindi tayo aware, nagiging kampante tayo. We are not depending on God. Nagdedepende na tayo.
pumapasok ang sweldo ko buwan-buwan. Nakakabayad ako ng utang. Kaya ko yata boss niya na. Yung nakakahawa eh. Nahawa ko yung anointing eh. Amen. Grabe. Grabe. Kaso, kailangan malaki mo. Kaso, masarap pag-usapan itong mga bagay na to kasi may nare-realize tayo. Pero pag sinabi ko sa inyo to nang wala tayo sa... Anong pakialam mo sa akin? Diba? Mainit ang ulo mo. Bakit mo ako pinagsasabihan ng ganyan? Pero dito nasasabi natin, nare-remind tayo kasi ito yung katotohanan. Kapag nagiging kampante tayo sa buhay natin, may namimiss tayo. Namimiss natin gumag-grow, namimiss natin mas pagpalain, namimiss natin yung iba pang pwedeng mangyari sa buhay natin kasi kampante na tayo eh. At sa sobrang kampante natin, may chance pang mawala sa atin yan. Amen? So huwag tayong maging kampante. Amen? We should depend on God that He is our salvation. Honor will depend on Him. Bibigyan ka ng Panginoon ng credit. Ibibigay ka niya sa magandang pwesto kung saan ka nararapat. Hindi mo kailangang habulin, pero dapat hindi ka maging kampante. Amen? Acts chapter 4 verse 12. Malapit na po tayo matapos. Sabi sa Acts chapter 4 verse 12. Pakita po natin. Acts chapter 4. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind which we must be saved. Sa mga bago lang pong nakadalo, gusto ko lang pong i-reiterate dito sa ating buhay Kristiyano. Isa lang ang magaling sa buhay natin. There is only one name that we should trust. There is only one name that we will be saved, and that is Jesus Christ. Amen? Wala nang iba pa. Na kung first time nating makarating sa makaagdalo sa ganitong gawain, don't get me wrong, baka kasi masyado na kayong na-entertain, nawala na sa focus. Ang pinag-uusapan po natin dito si Jesus Christ. Tulad ng pinagpe-pray ni Pastor Noel kanina, in this church we are not emulating or tinataas kung anumang denomination or what. It's only Jesus Christ. It's your personal relationship with Jesus Christ because whatever we are talking here, through Him, you will have it. Amen. You will receive honor, you will receive protection, you will receive promotion, you will receive blessing, you will receive anything you ask for through Jesus Christ. Amen. Amen? Kapatid, punta tayo sa last slide. Sige po, last slide na po tayo. Tuloy mo na lang kasi it's okay. Okay, we are on the last slide. Sabi po dito, let us put our trust to God at all times and tell Him all your troubles. Nasubukan mo na ba na magsumbong sa Panginoon? Amen. Yung para bang tatay, para ka ba nagsusumbong sa tatay mo? Kasi kung talagang ikay, tinatanggap mo na ikay anak ng Panginoon, pwede mo siyang kausapin. Lord, nahihirapan na ako eh. Pwede tulungan mo naman ako. Lord, gusto ko itong ganito yung mangyari. Pwede alalayan mo naman ako. Masarap yung pakiramdam na parang ang kinakausap mo, katapat mo lang. As if she's just in front of you, di ba? Have you felt that? Kasi kung hindi nyo nararamdaman yun, dapat ganun tayo. You should be telling everything to God, keeping no secrets at all, telling Him everything, asking Him for anything, because He is your Father, He is your God. He knows everything. Actually, kahit hindi mo sabihin sa Kanya, alam niya yan. Amen? Pero ang sarap pa rin ng pakiramdam that you put anything, pinagtitiwala mo sa Kanya. Tingnan mo yung background natin, no? You are surrendering everything to Him. You are depending on Him. Pwede naman ang background ko dyan, yung yung lupa na may buwan, no? Anything that we do should be synchronized, aligned. Dapat naka-align tayo sa Panginoon. Amen? We have to put our trust on God at all times. Tell Him all your troubles. Huwag kang mahiya. Pwede mong sabihin sa Kanya, pwede ka magsumbong sa Kanya. Yung mga bagay na hindi mo kayang sabihin, halimbawa sa asawa mo, pwede mong sabihin sa Kanya. Yung mga bagay na hindi mo pwedeng sabihin sa nanay mo dahil baka mapingot ka pa, pwede mong sabihin sa Kanya. Yung mga bagay na hindi mo masabi sa amo mo, takot na takot ka, baka ma-terminate ka, pwede mong kausapin ng Panginoon. Pero I'm telling you, soon the truth will come out. Kung hindi mo masabi diretso, hahayaan ng Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon para ma-expose yan. Kasi walang lihim na hindi dapat nilalabas. It will come out naturally. But what I can assure you, pag nag-come out yung katotohanan, hindi ka makakompromise.
Because you have already confessed it to God, you already told it to God, you already asked Him for wisdom kung paano i-deliver. And one thing for sure, you will have the conviction to say it. If you depend on God, magkakaroon ka ng lakas ng loob to deliver it. Tulad ng pinag-usapan natin sa encounter, yung mga naka-encounter, bumating na encounter sa Panginoon, di ba? Kung dati hindi mo masabi, nasabi natin, not necessarily dito sa taong pinagkasalaan mo, but there are people who approach the altar and ask to the pastor as if we are the one that they offended. Nagsabi sila, and they were released. What if there is no EGR? What if there is no encounter? What if there is no pastor? What if lang pero we have pastor, we have 11 pastors in this church. What if it's only you and God? Can you tell Him all your troubles? You should know how to tell Him all your troubles. Sabihin niyo sa Kanya, hindi niya kayo hihindihan. He will listen to you. He will listen to you. Amen? Amen. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 8. Paborito ko to. Diba? Sige po, basahin natin. Sabi niya, no? Trust in the Lord with all your heart. With all your heart. Lean not on your own understanding. Huwag kang magtunong-tunungan. In all your ways, lahat ng bagay sa buhay mo, acknowledge Him. And He will make your paths straight. Ang linaw po niyan. Magtiwala tayo ng buong puso sa Panginoon. Huwag tayong manahan sa sarili nating kakayahan. Sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, panampalatayaan natin, nakasama natin siya. At tuturuan niya tayo kung saan tayo papunta. Do not lean on your own understanding. Manampalataya ka sa Panginoon. Tamang-tama po, 7% na lang yung battery ng laptop. Tapos na tayo. Amen. Now, are you ready to depend on God? Amen. John chapter 14 verse 1. Sabi dito, do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Hindi ako me, hindi ako me. Ang nagsasalita po dito si Jesus. Sa John chapter 14 verse 1. Do not let your heart be troubled. Trust in God, trust also in me. Trust to the God the Father and trust to Jesus Christ because you will never go wrong if you trust them. If you trust in God. Amen? Huli po, Proverbs chapter 16 verse 3. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. Sa buhay po ng Kristiyano, sa buhay ng hindi, sabihin natin hindi pa mananampalataya, kung matututo ka na ipagkatiwala lahat sa Diyos ang ginagawa mo, mapupunta ka sa tamang destinasyon. May mga tao na hindi pa mananampalataya, may sarili silang sinusunod. May sarili silang plano. For some way, somehow, they believe on something divine. It can be a system. Masyado silang tiwala sa SAP. Masyado silang tiwala sa ganito. Masyado silang tiwala sa sistema sa kumpanya. E paano kung nawala yung sistema? Saan ka pupulutin? Paano kung nawala si boss? Kaya mo bang magtrabaho? Mga mekaniko, paano kung wala yung liyabe? Yung mga pintor, paano kung wala yung pintura? Yung mga latero, paano kung wala yung martilyo, saka yung welding? We can do things without relying on what we have on our hand. Kadalasan, nagtitiwala tayo kung anong nasa kamay natin. Ano yung kayang gawin ng kamay natin. Ano yung kayang i-process ng utak natin. But have you really trusted God to the fullest? Have you committed whatever your plans to Him? Ito po ay mga tanong na iiwanan ko sa inyo para po ma-process natin. Amen? Lahat naman po siguro tayo ay pinanganak na may utak. Amen? Amen. Lahat po tayo pinanganak na may puso. Amen. At lahat tayo ay pinanganak na may puso para sa Panginoon. Amen? Amen. Lumina yung sa pangatlo. Kasi ayaw nilang tanggapin na wala silang utak. Amen? Ay, hindi ako papayag.
ay tanggapin na may puso kayo, may puso talaga ako. Pero nung sinabi ko, lahat tayo may puso para sa Panginoon, ang dapat ang sagot, Amen! Malakas dapat. Amen. Kung tayo po ay handa na magtiwala sa Panginoon, niimbitahan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po ay mananalangin. Amen. Music team, sa oras po na ito, kung ikaw ay ipinapanalangin, ay gusto kong ipagkatiwala sa Panginoon, ito na po yung time. I don't want you to be conscious, no? That's why I suggest, close your eyes. Pag mong tingnan yung nasa kaliwa, nasa kanan, nasa harap o nasa likod. This is just between you and God. It's between you and God. Now, if this is your first time to come to this type of gathering, huwag kang magulat. Huwag kang ma-out of place. Because there is no right place. There is only one place that you will be with God. Anywhere. You can experience God wherever you are. But this is the right opportune time for you to experience God. If you are led by the Holy Spirit, kung ikaw ay kinakausap ng banal na Spirit at sinasabi niya, ito na yung time na itinalaga ng Panginoon para i-commit ko yung buhay ko sa iyo, then so be it. If you are led by the Holy Spirit to follow this prayer, don't hesitate. I will not ask you to lift your hands. Just follow this prayer. Because if you follow this prayer, I am telling you, the rest of the blessing, the rest of your aspiration, the rest of your dreams will come to pass. Darating yan. If it is meant to be, it's meant to be. Kung ito ay para sa iyo, ibibigay sa ito ng Panginoon. But there is one thing that you have to realize. Only through His name you will be saved. So kung sa oras na ito ay kinakausap ka ng banal na Espiritu, sinasabi niya, Lord, handa na ako, then follow this prayer. If you are more decided and convicted to follow Jesus Christ, you can raise your right hand. This is not a matter of being a new Christian or an old Christian. Kung sa oras na to, ikay dati ng Kristiyano, gusto mong i-recommit ang buhay mo sa Kanya, do it. Raise your right hand. Sumunod po tayo sa panalangin na ito. Panginoon, sa oras na ito, ako ay nagpapasalamat sa iyong presensya. Napatunayan, Panginoon, na kailangan kita. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ako'y nananampalataya, ako'y nagpapasiyasat, ako'y nagbababang loob, ako'y nagpapakumbaba. Panginoon, ako'y nagkasala mula nung aking pagkabata hanggang sa oras na ito, sa isip, sa salita o sa gawa. Patawarin mo ako, Panginoon. Sa oras na ito, ako'y nananampalataya sa iyo. Isinusuko ko ang aking buhay sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, dahil isinulat mo ng aking pangalan sa aklat ng buhay. At sa oras na ito, matatawag na kitang Ama. Ako ay iyong anak. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagpapatawa. In Jesus' name, Amen. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Truly, you made your will. Salamat sa iyong banal na Espiritu na namagitan sa amin. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng pagpupuri, nasasalamat ay pagpamahal tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus at sa gabay ng Santong Espiritu, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.